DG yan tawag yun. Wala sa social battery. DG. DG. So, parang, para alam niya lang din. Parang alam niya kung hanggang saan lang i-expect ng girl. Parang ganun. So, parang be open lang. Hindi laging go ng go. Lalo na pag walang-wala na. So, yun lang for me. Nag-open ka ng ganon? Ano, kaya pa naman eh. Oh my God! Kailan i-upload to? Share tayo patagpo. Kaya pa naman. Di parang, pagkaya mo pa naman, kaya mo pa naman. Kumbaga, pasang, Basta dadating point na magiging open ka na. Magiging open ka na talaga. Lalo sa financially. So, nandito kami sa Honey. Ano nga pangalan? Honey Rain. So, magpa-podcast kami. Special thanks to Honey Rain. Pinayagan kami dito mag-ingay. Test mic. 1, 2, 3. Check. Maglabas ka na ng sama ng loob. Anong masasabi mo? Podcast ito, pwede ka mag-drop name. Ba't ako una? Ikaw yung Hindi ako makasalita. Ay, hindi ako makasalita. Una lang. May tunog eh. So today is the day that the Lord has made. We call this Holy Chismisan. Sige, wala. Ngayon, nag-iisip na siya kung bibili siya. Pre, mahal yan pre. DG yan tawag yun. Wala sa social battery. DG. DG. Ano tawag dyan? DG. Hindi naman nila. Ayun, nalala ko na, unfiltered. Nakaraan ko pa sinasabi. Ano yung title niya? Hindi, yung tawag sa vlog, yung parang very, akala ko very casual, very normal. Hindi ko maalala kung ano yung term. Unfiltered pala. DG. Tsaka title eh. Unfiltered DG. Hindi na nakaupo si Martin. Dami kaya. Yan. Ano gagawin? Ano ito ng Speed Manila? Oo, nanonood kami. Spit Bagumbong. Welcome to Spit Bagumbong / Holy Chismisan / DG. Pakilala mo na, boy. So good morning. Ay, good morning. Good afternoon na pala. So good afternoon guys. My name is CJ. Next. Lester po, Lester. Allen. Maverick. Lawrence. Nag-show shadow box. Vibrate. Nanginginig. Okay, salita ka na kasi. Kel. Harvey without E. Maye. And welcome again to Spit Bagumbong. So for today, meron tayong bagong mga kasama dito. Kasi nung una nating video, ang magkakasama lang ako, si Lai, si Lester, tsaka si Allen. So kasama natin bago si Maverick, si Lau, si Arkel, si Harvey, at tsaka si Mariel. So bali apat sila. Ano na yan, married couple na sila. So manghingi tayo today ng advice mula sa kanila. Nangihingi siya ng advice. Hindi, syempre bukod sa ikakasal na susunod, yung mga susunod pa, tsaka meron din tayo dito kasama syempre na single, o di ba? Tapos yung naliligaw. Paano yung naliligaw? Yung mga nag-effort sa birthday kahit 1 month pa lang sila magkakilala. Uy, drop name. Wala akong sinabi. Pwede nga ba yun? Drop name. Ano naman? 1 month pa lang sila, ma. 1 month pa lang kami nun. Tayo na. Ako na magtatanong. Siguro si last na ako magtatanong. Kasi na yun, last stage, second to the last stage na yun. Siyempre single, naging bagong magjowa, tapos medyo matagal na magjowa, tapos napunta sa engage, next na stage na, kasalan. Oh, sige. Ikaw muna, di pa tuloy. Ikaw muna. Siguro ano, Ano? kung ano yung I mean, sa dynamic ng relationship, I mean, marami bang nagbago after ng marriage? I mean, nung nagkasama na sa bahay, parang ganun. Single ka Alo, bakit? Single naman ako. Kaya ka. Ay. Ay,
ano yung tatanong ko? Pang marriage nga yung tanong eh. Nung single pa sila. Pang single ba? Kalaw ba sila yung tatanong ng mga marriage? Mas pag ano? Di ba? Dumaan sila magiging single bago maging sila, di ba? Paano maligaw ng ayos? Paano maligaw ng ayos? Okay lang po. Kasi nakaharang. Hindi, siguro dapat, yung seryosong sagot dapat prepared. Yan. Hoy, makinig kayo. Bira na nagtatanong, walang So that, prepared. Siyempre, mentally, emotionally, financially. Kahit ligaw pa lang kasi, siyempre. Di ba, parang nauso ngayon yung pagsaligawan, yung sinasabi kong 50-50, magbabayad ba yung babae, di ba, mga ganon. So, sa akin lang naman, sa point of view ko lang, opinion ko lang naman, sino yung nag-aya, siya yung libre. Di ba? Pero, andun pa rin yung pag-insist. Kunyari, nag-aya si girl, syempre insist pa rin ni boy kasi naliligaw ka. Pero kung gusto naman mag-ambag ni girl, why not? Diba? Tanggapin mo agad. Siyempre, bawas din yun. Pagkakataon mo na nag-alok na, diba? Tsaka wag mo tatanggahan lagi yung mga alok ng babae, parang Paano maligaw ng maayos? Ay, Stock mo lang. Stock mo. Ay, number 1 yan. Kain. Try mo sa pagkain, ligaw sa pagkain. hindi naman lahat katulad ko. Lahat naman ng tao kumakain, so papayag. Okay na yan. Parang follow-up sa question ni Maverick. Parang narinig ko kay Lau. Anong take, parang sa buong mag-couple, ganyan. Parang ano take nyo dun sa part na, di ba sabi nila kanina, kung sino nagkaya, siya sasagot. So may mga tao na parang hindi ganun. So parang una pa lang 50-50 na. Or maybe parang may lalaki na sagot yun na talaga, all the way. So parang for you guys, parang ano yung, ano kayo dun? Ako parang nasabi ko na rin kanina na kunyari, kung sino nga yung nagaya, siya yung taya, o siya yung manglilibre. Kasi nga, siya yung nagaya parang ganun. In the first place, siya yung nagaya. So, pwedeng, kahit sabihin natin may pera o may kaya yung other side o yung other party. Pero that means na ikaw yung nagaya. So, di ba? Mali mo, di pala prepared yung isa, ganun. So, yun lang naman. And, pag nag-alok, yun nga, pwede mo naman tanggapin. Pag nag-insist, pwede mo naman tanggapin. Kasi nakakahiya din naman na mag-aaya ka pero hindi mo kaya pala. Parang ganun, di ba? So, in the first place, di rin naman tayo mag-aaya in the first place. Kasi, di ba? Parang 100 lang pala yung budget mo, tapos mag-aaya ka ng milk tea, 100 yung milk tea, so ikaw lang iinom, parang ganun. So, dapat, talagang lagi may buffer ka, di ba? Pag yun lang naman para sa akin. Siguro paano ba? Kasi sa girl's perspective, Siguro para sa akin kasi palagi akong yung consideration ba dapat? For example, yung kunyari bebiyahe yung isa, parang alam mo yun, yung seryoso yung consideration na, paano, for example kasi ako, hindi kasi ako maaya. Alam niyo naman ako, taong bahay ako. Pero yung may mga girls kasi na sila yung nag-aaya. Tapos, parang be considerate din na hindi all the time ililibre tayo. Kasi paano kung hindi kayo pareho ng financial stability, di ba? Tapos si guy bebiyahe ng malayo or ikaw bebiyahe ng malayo. Parang basta be considerate to each other, ganun. Parang hindi all the time ikaw yung gagastusan. At the same time, hindi rin mahirap din naman kasi sa guy na humindi. Mahirap kasi sa guy na magsabi na pwede ba hati tayo. Ganun. So parang be considerate as a girl and as a guy din na mas maganda na hati, ganun. Kung masyado ng dito magastos dahil sa travel, di ba? Basta parang ganun para sa akin, be considerate palagi. Kasi ako, kahit nung nag-i-start kami nila, may times, tawag dito, parang okay lang sa akin kahit malaki yung ko, may times naman siya yung mas malaki, parang ganun. Lalo ngayon kung kunyari, yung, dito, iisa na yung finances ninyo. Siyempre, tipid, ganun. Yun lang. Pero sa akin ganun, be considerate talaga palagi. So, dugtungan ko na lang yung parang gusto ko na experience ng siguro
Yung nung time kasi na naliligaw ako dito. Dito. Sa kanya? Oo. Kayo na ka pa. Sorry pa may toyo yung isa to. Ano, parang yung nasa isip ko mas hanggat maaari, ako yung nasagot. Which is wrong. Nung dati kasi parang basta ano, kahit konti na lang pero aayain ko siya. Para lang pwede, ayun, para ma-impress. Tapos nagdadala pa mga pagkain sa mga ano niya, kila Toby. Ano, nag-drop name ko. Joke lang. Kapatid mo naman. May time na konti na lang pero bumili pa din ako. Take note of that na hindi lang dapat kayo yung sacrifice. Paano yung mga wala pang choice ngayon kundi pilitin pilitin yung pag-travel sa malayo? Hindi, wala. Holy chismisan, bawal mag-drop name. Kasi parang ako before, na-experience ko na ano eh. Yung, di ba, syempre sabi mo, babae nag-aya. Pero, yung tipong ayaw mo gumastos, parang nag-expect ka sana gumastos naman yung ibang side. Pero hindi siya gumagastos, ikaw at ikaw pa rin, di ba? Sinabi ko lang. Ako siguro parang tignan natin yung two perspective. Meron kasing kailangan mo talagang mag-effort, lalo na kung babiyahe, gano'n. Pero nasa tao kasi, may mga tao na talagang gusto niyang mag-effort talaga para makita yung sincerity nung panliligaw mo or nung yung love mo. Pero sa akin, feeling ko sa panliligaw pa lang, dapat magde-decision kayo together. Yung parang tatanungin mo yung point of view niya. Pero tapos sasabihin mo rin yung point of view mo. Kasi may mga tao na hindi talaga open. They don't know how to handle yung magde-decision na ikaw na lang bahala o kaya naman ako na lang bahala ba or what. Pero siguro sa panliligaw, kailangan dun pa lang makita mo na you can do decision making together. So sa ganon yung mga simpleng pag-date sa labas o kaya kain sa labas, you need to, ayun nga, tama yung word ni Arkel, consider. So every time you spend, hindi lang money hindi lang time, dapat both kayo na magko-complement sa isa't isa. Kahit may kaya yung isa or may ability yung isa, need mo pa rin i-consider na gusto ka niyang i-bless or gusto ka niyang i-treat, ganon. So, yun. Parang sa akin, decision ng bawat isa. Shoutout, ang sarap lang ng drinks. Hindi kasi baka mamaya na-confuse si Mabs. Parang yung mga answers kasi na naririnig natin. Parang ito yung mga answers na hindi. Ito yung parang point ng life na hindi lang basta ligawan na kasi yung iba kasi 'di ba parang porque sinabi na naligawan mag-e-end din yung relationship. Parang ito pang lifetime relationship na. Kasi syempre nga yung parang yung sabi ni Maril kanina na kailangan ko ano yung masasabi ng isang partido, ng partner, na pagdesisyonan nyo na magkakasundo kayo kung dito kakain, kung ano. Kasi in the near future, ganun na din yung mangyayari. Di ba? Wala lang, na-realize ko lang. Para siya kasing yung panliligaw kasi or ligawan stage, para siyang ano yung tawag dito? Trial and error. Pero in a way na, kasi ako, parang ang thinking ko, pag nanligaw ka, dapat ang mindset mo, date to marry. So, ibig sabihin yung pagkain sa labas or date nyo or pag-spend ng money sa isa't isa, parang thinking siya na itong tao na to na pinag-effortan ko, ginagastusan ko, hindi lang yan pang ngayon. Pero hindi siya investment in a way na parang Mag-i-invest ka na rin, di ba? Parang nag-i-invest ka na rin. Bakit siya pakinggan? Oo. Pero ano siya, parang pinapractice mo na yung magiging life mo with her or with him. Parang ganon. Ang trial and error pagdating sa relationship. Kaya ang pangit nung yung pick and, ito? Select and select. Ay, hindi pala. Ano? Collect and, ano? Go collect muna. Oo, o kaya naman, experience, and then,
saka ka magdidesisyon. So parang ang pangit ng gano'n. So, ano ba? Yun lang naman. Anong masasabi mo doon sa Oo. Parang, yun nga lang kasi. Syempre, di ba, yun. Nawala. manliligaw kay Lai? Daw nang ligaw ako, niligawan. Pogi. Tropa ko yun eh. Siyempre. Hindi, siguro paano nga ba? Para kasi hindi siya yung casual na ligawan na nangyari. Or, dalawang phase kasi nangyari nung unang parang wala lang. Parang tamang kwento lang. Tapos, dumating yung time na kinwestiyon niya ako kung ano yung plans ko sa future namin. Sabi ko hindi ko alam. Sabi ko hindi ko alam kasi parang gusto ko lang mag chill muna, walang iniintinding commitment. Pero parang 2 months before, parang sa loob ng 2 months na hindi kami nagkakausap, as in wala, parang doon nagkaroon ng realization na na parang gusto at magde-decide na akong pumasok sa commitment, and si Lai na yung yung nakikita ko hanggang dulo, nakasama ko. Alam ni Mariel yun yung kwento namin ni Lai, kasi si Mariel din yung dahilan kung bakit ulit kami nakapag-usap, nag-antipolo kami. Tapos nagpadis. Padis ba? Tama, di ba Padis, pero Oo, pero kape. Kumain tayo ng pagkain, tapos nagkape kasi sarado na yung ibang stores. Kasi nga pandemic, pandemic. Oo, nahuli pa ako sa EDSA noon, sa Muñoz. First time ko nag-EDSA. Tapos yun, siguro yun nga yung point na siguro kung papasok ka ng ligawan, both side, babae, sa part ng babae, part ng lalaki. Kung mag-entertain ka ng manliligaw, alam mong naging okay kayo, siya na yung magiging hanggang dulo. Ganun din naman, sa lalaki siguro, kaya mo niligawan. Kasi, siya na talaga. Di ba? So, parang yun yung mga ayun pala dati siguro yung mga ngayon, yung parang kind of ligawan na hindi na yung parang ligawan ko to, ay after lang nakikita, parang nakikita ko, oo. Parang dumating din ako sa point na gano'n eh. Tama. Parang try ka lang kung baka Yun. mag-click kami. yun lang naman. Siguro kung papasok ka sa relationship, Mav, hindi, kasi siya yung nagtanong eh. Malay mo naman, para sa kanya to, di ba? So, siguro, yun dapat isang pinaka i-consider mo. Kung final na ba yung decision mo magpumasok sa commitment, and kung sino man yung natipuhan mo, siya na talaga hanggang end. Yun lang. Parang, for me, sa paliligaw, wala pa akong masasabi dyan. Mga ganyang bagay. Hindi, parang sa gastos, parang legit yun. Parang ever since naman. Depende kasi talaga sa tao. Kumbaga. Depende sa tao na makakasama mo at sa tao na i-date mo. Parang, and siguro nakiugalian na ng Pinoy na napagka, lalabas. Lalaki yung gagastos and all. So, parang goods naman. So, tama rin naman sinabi nila na pag nag-insist yung girl, yung girl nakasama mo, then go. Kasi, huwag mong pigilan. Parang kumbaga, syempre, respect din doon sa part na yun. Pero hanggat hindi naman nag-i-insist, parang go ka lang. Kasi kung talagang gusto mo naman yung girl, o sadyang tinitimpla mo lang, depende. Kasi doon papasok yung part na sinasabi nila na parang pagka nag-invest ka kasi, invest time, money, and all, parang syempre kasi didire-diretso mo na eh. Hindi ka parang tetest mo lang yung water, parang gano'n. Let's see, gano'n. Hindi ka sure gano'n eh. So parang let me see. pero for me yun lang, parang tawag dito, lalaki lagi. Parang depende na. Tapos doon sa part na siyempre consider mo rin syempre. Diba? Pero kasi tayo lalaki parang may pride tayo na tsaka may ego tayo na na magpa-impress lagi. Lalo na pag gusto natin yung girl eh. So parang kahit na anong antok, anong layo. sorry. Hindi. Hindi, parang kumbaga kahit parang kasi yun nga, parang gusto mo na i-invest na dire-diretso na, parang gano'n. So, alam mo na dapat ipapatutunguhan yung part na yun. So, yun lang for me. Ayun. Yung sa kung sinong gagastos sa date.
parang for me, yun, tama yung sinabi nila, kung sino nagaya, siya yung gagastos. Pero parang, mapapansin ko parang first 3 dates, o first 2 dates, parang, sige ikaw, okay sa'yo yan. Kasi parang dating ng 3rd date or 4th date, pag dumating na kayo sa point na yun, medyo close na kayo. Yun na yung time na, na nag-o-offer na yung girl na, hati, o kaya, uy, ako naman libre kita dito, ikaw naman dito, parang ganun. And yun yung nakakatawa, kasi pag umabot ka sa point na yun, sure na yun na sure na, may progress, o may comfortable na siya sa'yo. And then, yun nga, kasi sobrang, parang na-expect ko, hindi rin pala talaga importante na lagi kayo lumalabas. Kasi parang may time na gusto nyo lang magkasama, ganyan. Marami namang options, pwede kayong tumambay lang, ganyan, wala kayong gagastusin, magtuhog-tuhog lang kayo. Oh, meron dati nag-ano lang kami. Meron dati. Sino? Oh. Meron nag-ano lang kami, dati. Meron nag-ano lang kami, mirror for ganun, tapos kwentuhan lang kami, ganyan. Ayun, tapos wala lang, maraming options to spend the date night, parang ganun. Na hindi kayo gagastos. Dagdag ko lang na yung kasi parang parang issue rin ngayon na na kasi tayo yung lalaki, tayo yung naligaw, tayo yung parang may kukunin. Alam mo yung parang ganun. So dapat tayo mag-effort. Totoo naman, yun nga. Pero yung ganun pa rin naman yung stand ko na syempre tayo yung taya. Parang expect niya na lalaki talagang taya. Kung mag-insist yung babae, they go. And na-realize ko lang nung nalaman ko yung mga love languages. Kasi may babae na talagang giving gifts, talagang generous. Tapos pag tinanggihan mo, sige, kasi pinaghandaan mo naman, may pera kas. Di ako nang bahala. Pero pag tinanggihan mo, parang iba pala yung dating sa kanya, parang parang ayaw niya tanggapin yung generosity ko, parang So, nagka-misunderstanding pa. So, depende. Meron iba naman, di naman lahat, na tinetest din ng babae na kung saan yung kaya na ito. Ganun. Pero in a good way naman, parang tinetest din na, di ba, kung saan kaya niya. Kasi may ganun, though wala namang masama doon. Pero yun lang, siguro depende. Iba-ibang tao. And, iba-ibang paraan, iba-ibang way. So, talagang kikilalanin mo talaga. Diba? Tatouch yun. Next? Meron pala ako. Yung part na na tawag dito, na yung sinabi kanina, diba sabi ko nga, parang pagka lalaki, parang ego or pride ng lalaki na magpa-impress, ganun, sa girl. Pero parang feeling ko, parang sabi ni Aling na first to 2 dates, ganun, parang try mo na rin mag-open up kung ano yung kaya mo lang talaga. Parang ganun. Oo, maging transparent ka lang. Kahit unang date pa lang, ganun. So, may kanya-kanyang financial, ganyan nga, kakayanan, yung tao. Ganyan. So, parang, para alam niya lang din, parang alam niya kung hanggang saan lang i-expect ng girl. Parang ganun. So, parang be open lang. Hindi laging go ng go, lalo na pag walang-wala na. So, yun lang for me. Nag-open ka ng ganon? Kaya pa naman eh. Oh my God! Kailan i-upload to? Kaya pa naman. Di parang pag kaya mo pa naman, kaya mo pa naman. Kumbaga, Basta dadating point na magiging open ka na. Magiging open ka na talaga. Lalo sa financially. Para sa akin, wag naman sa first date, parang, alam mo yun, build relationship, maging comfy muna kayo. Ayun, parang, kasi darating kayo sa point na yun. Sales talk muna. Oo, sales talk. And then, lang, alam mo yun, marami, effort, beats, effort, beats, like, treasures, mga ganon. Efforts talaga, mag-effort kayo, guys. Kasi, masaya yun. Next question. Ikaw, Len, may question ka? Sa kanila? Paano nyo, nalaman na, siya, Yung ready na. paano nyo nalaman na, siya na, mga ganon. Siya na. Oo. The question is, siya na. Hindi right time. Siya na.
Mahirap yung tanong pang Miss Universe. Sila muna daw. Sa akin kasi, siya na ba? Yung tao, di ba? Siya na ba? Di siguro sa akin parang yung una ko hinanap is security. Yung parang gusto mo yung settle ka na, parang sa kanya. Parang gano'n, yung hinanap ko security. Na hindi naman ako tumingin sa financial status, yung mga ganyan, kung sa comfort, hindi. Sa commitment, gano'n. Siyempre, sa commitment, pero dun sa security na pagkasama siya, parang secure ka, parang gano'n. Wala ka na ibang isipin, komportable ka. Next. Kasi hindi ko natanong, parang never ko tinanong kung siya na ba. Parang ganun. Pero, hindi promise, alam ko never ko natanong yun kung siya na ba. Pero tinanong ko kung right time na ba. Parang ganun. Yun yung natanong kung right time na ba. Kasi tawag dito, pero kung mas, pero pag nakita mo kasi yung effort, pag nakita mo yung, kumbaga kahit hindi niya pinapatunayan, yung walang pagmamalaki na, ito na ako. Di ba ba ano? Ako na to eh. Ako na to eh. Pero yung effort talaga, tsaka yung, alam mo kasi na, siguro yung after na yun, alam mong pinag-pray ka. Ang laking bagay kasi nun. Kasi kahit yung ni-reveal niya yun sa sa retreat, hindi ko kasi alam yun. Pero yung alam mo kasi alam mo pinag-pray ka, at the same time, pinag-effortan ka. Yung hindi ka lang basta trinay, parang ganun. Hindi ka lang basta ganun. Okay na yun. Siguro kapag nasa phase na kayo ng relationship nyo na napaplanning na kayo, ilan ang anak nyo? Hindi, parang kumbaga, anong gusto nyong bahay? Ano yung mga dream nyo pag pamilya na kayo? Siguro yun yung magpapatrigger sa'yo na siya na talaga. Parang may mga may mga time na parang, alam mo yun, parang trip lang ang pag-usapan ng mga ganun. Tapos parang may nakikita ko yung mga kilig-kilig moments lang, pero ganun usapan nila, parang mabaliw ba kayo, ganun. Pero, hindi natin alam, baka sure sila, di ba? Pero, hindi ko alam. Not necessary naman na porket na pag-usapan nyo. Yun na yung clue, hindi yun na yung sign. Siyempre, mag-iisip ka pa din. Hindi lang puro puso. Utak, gagamit ka ng utak. Siguro yung peace. Yun yung una kong kinonsider talaga. Na pagkasama mo tong tao na to, di ba yung kanya security? Yung akin kasi talaga. Yung akin talaga. Yung akin talaga yung peace na parang nasa good moments ka or down moments ka, you still have peace na kasama mo tong tao na to. Mahirap kasi na yung parang during good times mo lang makakasama tong tao na to. Kasi looking forward, alam mo na may kakaharapin ka ng mga down moments. Will that person remain ba? Or will you still have that peace na kahit dumadaan ka dun sa mga ganitong circumstances is alam mong tong kasama mo is sasamahan ka. Marami kasing mga tao, di ba, kunwari yung mga dumaan sa maraming relationship. Hindi lahat ng mga tao na nakasama mo is talagang nagstay sa'yo even in your down moments, parang gano'n. So ako, peace, na talagang nakita mo na nakita kanyang bagsak, nakita kanyang nasa peak ng mga victories mo and nag-remain siya. Peace. Bagong engage lang. Ano yung question mo ulit? Kung siya na? Siya na daw. Siya lang. Siguro siguro part doon ng part siguro din doon yung sa sarili mo na ikaw yung magde-decide. Ayun talaga yung mga primary na consideration. Siguro, pero kasama din siguro ikaw magde-decide na siya na talaga. Kasi
yun na nga, simula pa lang umpisa kung bakit mo siya niligawan, bakit mo siya pinursu, di ba? Kasi siya yung gusto mo siya na yung gusto mo makasama. So parang sa akin naman, sa experience ko, parang na-imagine ko lahat ng na alam mo yun, despite of yung mga financial status and ano pa ba na kino-consider. So and all, 'di ba? Parang siya na parang sabi ko parehas kaming magiging successful ng magkasama. Parang 'yun yung yung napipicture ko before. Parang dapat bago niya to pag na-achieve niya tong bagay na to, alam kong kasama niya ako and parang naging part ako para ma-achieve niya yung bagay na yun. So, yun nga. Yun siguro yun. Parang pinaka-key is ikaw, parang pinili mo. Ikaw mismo ang nag-decide. Sa akin tama yun. Tama yun. Napili ko na, ganun. Hindi, tama yun. Yung pinaka-right word and pinaka-number 1 for me, peace. Parang hindi lang kayo yung may peace, pero yung mga tao na sa paligid nyo. Family, financially, alam mo yung financial nyo, hindi kayo, pero family nyo. Financially. Di, parang syempre, parang for me na, kunyari, ako syempre na hindi, wala namang jowa, ayan, hindi naman engaged, ganyan. Parang paano ko masasabi na yung girl na pinipurso ko ngayon, siya na, parang for me, dapat pareho kaming, parang goods kami, in good side, both sides pala, na parang family namin, ganyan, yung mga bagay na kailangan namin masettle and all, and number 1 dun yung may peace lahat ng tao sa paligid namin, para hindi, alam mo yun, papasok kami ng next chapter ng buhay namin na hindi magulo, wala kami iniintindi, so yun yung for me, peace. Pero doon lang din sa sinabi nyo na kanina, na siguro yung about date to marry nga, na parang syempre, love is a choice, di ba? Parang kahit nung simula, I mean, hindi ka sigurado about dun sa inyo, pero parang nung una pa lang, siya na yung pinili mo. Parang dapat hanggang till the end. Parang yun, yung kung sino yung pinili mong tao, parang yun yung pinili mo talaga. Tulit lang. Ang gulo. Balik mo na. Okay ka na? Wala sabihin? Ano naman? Oo, yung ganda. Makes sense. Makes sense. So, yun nga yung sabi ni Claude na yun nga, pinili mo tapos di ka pala sure. Ayun lang. Galing. Karugtong na question. Parang, di ba, siya na, parang, paano mo naman masasabi na it's a go signal? Ayan. It's a go signal. Na, lalo na sa lalaki, yan, sa mga lalaki nag-propose, parang it's a go signal na, na, to start na yung next chapter ng buhay with your partner, ganyan. Paano masasabing yun na yung ito na yung go signal? Kumbaga, magka-relasyon na kayo, tapos gusto nyo nang pumasok sa next job. Go signal. Siguro parang, alam mo yon, kung titignan talaga, actually sa mundong to, financially ang una nating kalaban. So, financially, hindi pa siya sobrang ganon ka-stable and mukha lang nakikita niyong parang financially stable ako, pero hindi. Parang parang yung naging go signal ko bukod sa pagpe-pray, syempre, hindi mo naman maririnig na verbally maririnig si Lord na go na i-push mo na yan. Nandun yung hindi, siguro sa age natin, parang hindi na tayo pabata. So, parang ang naging go signal ko bilang isang young professional, sabi ko, hindi naman na rin ako maghahanap ng iba at hindi na ako maghahanap ng iba. So, ang next chapter naman na ng relationship namin is pumunta sa kasalan. Though, kahit hindi kami prepared financially, i-go through ko na lang, magkasama naman kami, siguro kaya naman pag-ipunan. And, yun lang. And, alam mo yun, kahit na walang
inaasahan sa ibang tao na support, di ba? Yung sa family naman nila is family ko din, di ba? Parang kami, ako sa sarili ko, ako talaga ang gagastos sa lahat. Sila ay gagastos lahat sa ano. Wala kami bang inaasahan. Ang yun lang, parang hindi na siguro kailangan tignan yung kung ano yung meron kayong status ngayon. Kung gusto nyong mag-move forward, siguro dapat andun yung effort pa din na na gusto nyo talaga, gusto mong i-go. Yun lang. Pero parang wala talaga siyang go signal na parang pinaka-sign yun. So parang it's up to you pa rin to decide na kung gusto mo talagang pumasok sa panibagong chapter ng buhay nyo, dalawa, na magkasama. Hindi, siguro anuhin ko na lang yung wag ka magpapa-apekto sa sinasabi ng iba. Lalo na sa mga matatanda na matanda ka na, magpakasal ka na, matanda ka na, magpamilya ka na. Ayun, nasa sarili mo pa rin yun. Kung it's about time, gusto mo na, go mo na. Ganun lang. Kasi parang pag ako kasi kung ba't mo tatagal, ba't mo papahirapan yung sarili mo, doon din papunta yan. Ako siguro nakaramdam ng kidlat. Kidlat. Hindi parang nakaramdam na parang I need to settle, parang ganun sa akin Hindi lang I want to settle, pero need na, parang ganun. I need to settle. And yun, tapos syempre, lalaki ngayon magpo-propose, depende na sa babae kung oo o hindi. Diba? So, yun na yung isipin mo yung next step na ganun. So, pero in short, yun lang sa akin. Kasi, hindi rin naman sa tagal na dahil 10 years na may parang ganyan. Pero, parang, ako dumating sa point, parang, ito na siguro yung right time. Parang, yun nga, tama din naman yung, agad ako kay Claude, kasi ganun din naman kami na hindi naman super financial stable. Pero, though mahalaga talaga ang pera, totoo, sobrang halaga, pero hindi naman doon naka-base, diba? Hindi rin doon naka-base kung tutuloy kayo hindi. Diba? Kung magpo-propose ka hindi rin naman doon. It's about your feelings talaga. Tsaka yung, syempre hindi lang din for emotion, pero yung mental capability mo, kung kaya mo ba, ganyan. So, sa akin yun, naramdaman ko na I need to settle. Parang kailangan ko na mag-settle. Siyempre with her, parang bahala na siya kung tatanggapin niya, hindi. Yun lang. Okay, go next. Isis. Uy, go. Sundan mo yung sinabi ng asawa mo. Oo, hindi. Alam ko, di ba? Hindi agad ako umuo. Yung tinanong ka rin. Oo. Nakaload na totoo. Oo. Siguro kasi naalala ko nun, ang sabi ko sa kanya, ayoko ng public. Promise, sabi ko ayoko ng public. Tapos sabi niya, sabi niya nung dati, wag mo na i-reveal yun Oo. Promise. Kasi sabi ko, ayoko talaga. Alam niyo naman ako. Ayoko talaga. Tapos yun, parang, pero nung time na yun, ayoko magpaka-unrealistic or fairy tale. Pero that time, yung parang siya lang yung nakita mo sa lahat ng tao. Tapos ang una kong tanong sa kanya, totoo ba? Kasi tinanong ko talaga yung totoo ba? Nakaluhod na lahat, may singsing na lahat, totoo ba? Tapos bago ako sumagot na oo, dinignan ko yung si mami, sila ate. Kasi parang, paano masasabi kong oo? Parang yung blessing ng tao. Blessing galing sa Lord, blessing ng tao. Parang ramdam mo. Yung gusto ko nga i-add sana kanina, yung parang kung papasok ka sa relationship or nasa loob ka na ng relationship, although iba-iba naman, na hindi siya pwedeng you and me against the world. Parang ganun. Though mayroon akong narinig na kwento na parang against lahat, pero nag-prosper pa rin. Pero doon ako na hindi siya you and me against the world, pero makikita mo yung blessing ng tao. Tapos
though wala pa kasi sa isip ko na na magpo-propose na wala akong nakitang hint, wala akong naramdaman na hint kasi nga sabi parang para sa akin parang hindi pa kasi nga financially ganun, tapos ang mindset ko palagi dati breadwinner siya. Ang hirap mag-settle pag breadwinner kasi sinasabi ko sa kanya noon bago wait lang, ako pa. Wait lang. Parang sinasabi ko sa kanan, bago tayo mag-settle, dapat ma-settle mo muna na papaano mo iiwan yung family mo. Na financially, papaano sila. Parang ganun palagi yung isip ko. Kaya parang, wala talaga sa isip ko na mag-propose na yung gano'n na, yung kasal na, wala pa. Pero, pag yung blessing ng Lord, tas blessing ng mga tao, ramdam mo, talagang tapos, hindi siya sa tagal ng relasyon. Kasi meron iba months lang, pero kasal na, ilang years lang, kasal na. Do kami, in a long-term relationship. Tapos ilang tao yung nagsabi sa akin noon, nung sa SG, sa SOT, sabi ko, ate, financially wala pa kami. Kuya, financially wala pa kami. Pero ilang beses nagsabi sa akin, ilang tao yung nagsabi sa akin, pag kinasal na kayo, tuloy-tuloy ng blessing. Which is, na-proof ko talaga na totoo nga. Kasi yung, alam mo yun, pag yung right time na talaga, at the same time, yung mga tao na nakapaligid sa'yo, syempre, una si Lord, yung blessing, mararamdaman, talagang susunod-sunod siya. Amen ba? Kasal na kayo? Ako, kasi nung, di ba, yun nga, during the relationship, syempre nagtatanungan kami, kailan kami magpapakasal, ganyan. Tapos, tulad nga nung sabi ni Arkel na parang, may mga dream din kami, mga girls kasi, most especially, lalo na pag nagka-relationship kayo, may mga dreams yan, yung proposal moment, ganyan. So ako, ang thinking ko, dahil nga introvert siya, ganun din, parang kaming dalawa lang. Tapos napag-uusapan namin na parang, ano bang gusto mo, yung marami bang tao sa paligid, or tayong dalawa lang, or kung saan mo gusto, ganyan. Tapos, nung nag-propose na sila kay Arkel, hindi ko na-expect na magpo-propose siya. Tapos parang talagang, sabi ko, umiyak pa ako nung moment niya. Tapos nung kami naman na, tapos parang, tawag dito, nung that time na talagang lumuhod na siya, parang una ko naisip talaga is si daddy. Kasi parang sabi ko, hindi niya na-witness to. Pero nandun yung peace na alam ko na yung taong mag-yes ako is yung tao na alam ko approve ni daddy. So ganun yung talaga yun na sabi ko, ito na yung right timing kasi una sa lahat, both kaming dalawa, settle kami sa mga family namin. Yun yung lagi nyo rin palang i-consider na right timing na ayos ka sa pamilya nung girl, ayos yung girl sa pamilya mo. Kasi hindi ka pwedeng mag-settle agad to marriage if feeling nyo hindi mo makaka-vibes yung family ng lalaki or ng babae. Kasi ang laking factor nun. Kasi yun na yung forever mo makakasama din when you enter to that yes moment. So ako yun, talagang parang nakita ko na yung lalaki na pagyayasan ko is approved nung first of all yun ni daddy kasi siya yung first man na talagang nasa buhay ko, then si Toby, si mami nandyan, tapos talagang after nung pagkaluhod nga niya, parang tinanong ko kung nagpaalam siya dun sa mga tao na pinag-pray ko na, Lord, pagka nag-propose sa akin, dapat approve kay mami, ganyan. And yun, na-approve naman lahat. So, sabihin nun, eto na talaga, right timing to say yes. Okay. So maganda ako, pinakauna. So, parang to sum it up, parang when it comes na mag-settle and parang tumalon sa next chapter, hindi siya about financially. Tama? Yun yung tumano sa akin na parang kasi pag mananatili doon sa part na mag-iipon kayo before kayo mag-settle, may stock na lang kayo sa pag-iipon. Tama? Lalo na sa inflation. Oo. Okay. Good sa lahat. Go muna. Kasi maraming may stock kayo sa doon sa part na yun. Kapag di nyo ginaw. Tama ba ako? Ganun ba? Basta nga good sa Yun nga. Goods na nga lahat. Okay. Galing. Ako na magtatanong, no? Ano kayo tatanong ko? Kaya na pa ako nag-iisip. Last question of the, Napili niyo siya ng 5 May 5. Knows na ba? Oo nga, no? Last question, siguro
Kasi hindi pa ganun. Hindi mag-ipon na kayo. Hindi, yun nga, siguro kung after marriage ba, kasi parang narinig ko lang to sa mga katrabaho din namin na bagong kinasal din. Kasi kayo medyo wala pa 1 year nakasal, no? Meron ba talagang yung parang magkakaroon ng big changes pagka kinasal na kayo? Bukod sa, syempre, nag-separate kayo, naging magkasama kayo, tapos separate na kayo sa families ninyo, di ba? So, in between sa inyong dalawa na mag-asawa, parang nakita nyo ba nagkaroon ng changes or what, ganon? Ako siguro yung sobrang biblical and nakita ko talaga na wife submit to husband. So ngayon kasi parang hindi na ako yung magde-decision talaga. Observing. Hoy! Na yun nga, parang tinatanong ko na siya, even sa, kunwari, parang may need lang ng money na magbabarrow sa akin. Pati yun, tinatanong ko na sa kanya. Kasi parang everything, di ba, na tayo, parang joint. Yung parang lahat ng kanya ay akin, lahat ng akin ay kanya. Parang gano'n na. So, ayun, yung decision making, it's a big change. Kasi, di ba, kaya magde-decide ka sa sarili mo lang. Pero ngayon, meron ka nang i-consider. Hindi parents mo, pero yung kabiyak mo ba? No secrets. Hindi ako nakakapag-shadow boxing natin sa bahay. Wala sumuso ay. Hindi Hindi. Kasi sa amin, siguro sa case, sa feeling ko lang, ewan ko na sa kanya, pero sa feeling ko kasi matagal nga kami, di ba? Ang tagal, 10 years tapos. Halos laging magkasama. Doon hindi naman kami magkatrabaho, pero laging nagkikita. Church. Tapos nagkikita weekdays. Alam niyo yun, na parang ang unang nagkaiba lang, na parang nagsama lang, nag-overnight. Parang, alam mo, parang bahay-bahayan. Parang overnight lang. Parang ganun lang. Pero hindi. Kasi andun na yung comfortability. Diba? Comfortability. Tama ba English yun? Yung comfort. Andun na. So parang sobrang onting... Actually, yun nga, sa feeling parang wala kang idiba as of now. Kasi so far, wala pa na. Kasi ilang buwan pa lang. Mag-apat. Diba? Apat ba? Mag-apat ba? Hindi ko alam kung kasama yung October. Hindi. October to November. November, December. Tatlo. Sa February, mag-apat. Yun. Super wala pa namang gano'n. Meron daw. Meron. Laging lock daw yung bahay niyo. Ang dami intruder eh. Hindi, actually same kami. Kasi ganun ata pag long term kayo. Parang, yun nga, sabi ko sa kanya, parang wala namang pinagbago. Ang nagbago lang, kunyari, tabi na kayo matulog, ganun. Tapos may marinig ka, is. May marinig ka. Joke lang. Siguro, for example, yung sinabi kasi nila Mariel, parang matagal na namin ginagawa. Tapos, for example, si Mariel, nagsasubmit siya kasi parang naintindihan ko yon as a panganay. Parang ganun, as a panganay. Tapos si RV Bunso, minsan kasi kinoconsider yun sa relationship. Pag kunyari, parang minsan maaano mo yun, pag yung isa panganay, yung isa bunso, yung isa middle child. Parang dahil ikaw panganay, sanay ka na ikaw yung nagko-command, ikaw yung nagdidesisyon. Pero ngayon, dahil ikaw, dalawa na kayo, tas bunso, parang diba? Pero kasi kami ni Lau, dati pa ganun. Parang, mas lang ngayon, mas parang mas closer na. Kunyari, finances. Ha? Oo, ganun. Ay, naman dati ganun ko eh. Pero ngayon, mas gusto ko siya wala. Di joke lang. Di joke lang. Pero yun, parang wala pa masyado. Sa totoo lang. Parang ngayon, yun pa lang yung nakita ko na tawang-tawa ka sa shadow boxing. Pero yun lang, tapos finances kasi, minsan kasi, di ba, madalas babae yung nagmamanage. Pero sa aming dalawa, parang nakita ko, pareho, parang gano'n. Minsan nga parang mas siya pa, mas lalaki pa, parang gano'n. Pero syempre, pag bahay, grocery, gano'n, madalas, babae talaga. Pero kailangan, parang pareho kayo dapat financially, ang tawag dito, may... parang wise. Ganon. Financially dapat wise kayo, pareho. Hindi lang isa. Parang ganon. Yun lang. Thank you for your wonderful answer. Pag ipapractice ko kasi yun yung financially wise. Oo, kasi yun.
tingin mo mas marirealize kung ano yung needs nyo sa wants. Oo. Lalo ngayon, kasi di ba kunyari ngayon, wala akong work sila, ganon. Dati naman ako yung walang work. Pero, kaya kahit dun pa lang, financially dapat wise na. Yun. Wise po si Claude, wise to si Claude. Magaling bumili ng bagay-bagay. Ayun pa. Tsaka magaling mag-ayato ng mga lugar na minimundan. Budget. Tsaka fun fact po kay Lau, di po nagbago si Lau kahit may asawa na. Ganun po talaga siya. Kung di sasama si Kel, di siya sasama. Ayan, so parang guys, hindi po kami magagaling, hindi po sila magagaling na mag-couple, ayan, hindi po perfect and all. Pero kaya lang po namin nasasabi itong mga bagay ito kasi matagal na kami magkakasama. Kumbaga, kilala naman namin yung isa't isa. And sa journey sa Lord, syempre, hindi po namin alam kung ba't dito to eh. Pero lang dito, hindi po namin kaano-ano yan. So, pero yun po, lahat po ng sinabi ay kanya-kanya, syempre, na opinion, intakes. So, pero for us, parang when it comes to marriage, parang lagi mong i-consider si Lord, syempre. At syempre, yung will ni Lord and yung utos ni Lord, lalo na yung peace na ibibigay ni Lord sa lahat ng decision na gagawin nyo. So, parang hindi po madali shadow boxing ko kayo. Parang hindi po madaling tumalon sa another chapter ng buhay. Siyempre, lahat tayo nagkasanayan na parang pamilya and then mag-isa. Pero, yun nga, ano ba sabi ko? Pero, alam mo yun, pag will ni Lord, smooth yung mangyayari. Ganun siya. So, yun lang for us. Maraming salamat. Masasabihin pa kayo. The views and opinion. Shoutout po sa Honey Rain. Masarap po. Tama? Sa Honey Rain. Like nyo na sa Facebook, Honey Rain Coffee Shop. Instagram, Honey Rain Coffee. Sa Katipunan Avenue, Quezon City, Philippines. Ano pa? Sabihin. Ano to, SMR? Hey guys, maraming salamat. Part 1 pa lang po ito ng aming podcast. So may susunod. Part 2. Bawal po ilabas yung part 1 eh. Bawal po i-release yung part 1. So part 2 pa to. So may mga susunod pa na podcast. Abangan lang po natin. Bye-bye guys. See ya. Thank you. Claude. Si Claude yung meron na ito eh. Sabi niya upload mo daw. Thank you po. Thank you so much bro. Ma'am. Blend ko na mga Len. Nag-video ba? Share nyo na lang po yung video namin. Okay lang po iwan yung trash. So, thank you po sa Honey Rain. Thank you po, ate. Ano po masasabi niyo sa sobrang ingay namin? Wala ako. Okay lang po. Wala, natawa na lang si ate. Okay lang daw. Bye-bye, guys.